Naku po mga kapida, meron pong umugong na balita no, na baka i-appoint daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ano, ito hong si Ombudsman Boying Rimulya mga kapida, na maging susunod na Chief Justice po ng Korte Suprema po ano. Kasi nakatakda kasing magretiro po ano, ito hong current Chief Justice po natin na si Alexander Gismondo ngayong buwan ng Nobyembre po ano mga kapida. At meron pong mga haka-haka po ano sa mundo ng politika, kahit na po sa hudikatura po mga kabita, na baka pipiliin daw ni PBBM ito kung si Rimulya. Okay? Ang tanong, posible ba yon? Para sa akin, posible po yon. Ano? Kasi nagawa nga niya yung pagiging ombudsman, ano? Despite sa mga hurdles po mga kabida, ano? Ang dami hong questions against Rimulya during the time na nag-apply po ito bilang ombudsman mga kabida, ano po. Okay, unang-una po, may pending complaint yon ano, na naisampa dyan sa Office of the Ombudsman. At isa po sa mga complainants doon, mga kabida, ito kong si Senador Amy Marcos po, ano? Okay? Sinampahan po ng reklamo ni Marcos ito kong si Rimulya dahil doon sa pag-aresto at pagdala po ano, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, ano, mga kabida. Pero nagawaan po ng paraan yon. Okay? Yung problema ni Rimulya po, ano, mga kapita, biglang na-dismiss yung kanyang complaint na isinampa dyan sa Office of the Ombudsman. Timely, doon ho sa nomination po, ano, ni Rimulya, mga kapita, sa JBC. Diba? E sino naman po yung maglakas ng loob po na ibasura yung nomination po ni Rimulya? Na ang backing po ay Pangulo po ng Pilipinas, di ba? Oh. Posible nangyari yon. So, yung imposible noon, naging posible po, ano, mga kabida. Kaya nga ngayon, posible pong mangyari po yung pagiging Chief Justice po ni Rimulya po, ano, mga kabida. Ano po. Okay? Eto, babasahin ko muna ito hong article ng Pinoy Showbiz po, ano, mga kabida. At magre-react po tayo pagkatapos po dito, ano po. Okay? Breaking. Ombudsman Rimulya mentioned in speculation over possible next Chief Justice appointment. All right. Political circles are abuzz with speculation suggesting that Ombudsman Jesus Crispin Rimulya may be positioning himself for a possible bid for the position of Chief Justice of the Supreme Court amid claims of strong backing from his brother, Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. According to political chatter, the two high-ranking officials holding key posts in government are being loosely linked in what some observers describe as a so-called Rimulya Justice League, referring to their combined influence over major justice and law enforcement institutions. John Vic Rimulya currently heads the Department of Interior and Local Government, while Boying Rimulya serves as Ombudsman and is a former Secretary of Department of Justice. The respective positions have fueled discussions in political circles about the extent of their influence within the country's justice system. While these claims remain unverified and largely speculative, they have gained traction in political discussions, particularly amid ongoing debates over judicial appointments and institutional independence. As of now, neither of Rimulya brothers has issued any official statement addressing the speculation. Ayun. So wala pa pong in-issue po na statement ito kung Rimulya brothers regarding dito sa umugong na balita, no, mga kabida, na posible na i-appoint ni Pangulong Marcos ito kung si Boying ano, bilang bagong Chief Justice po, ano, mga kabida. Again, may posibilidad po yon, mga kabida. Kasi alam naman po natin yung closeness po ano ni Boying at ng mga Rimulyas kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano, mga kabida. Meron ngang speculation po, ano, mga kabida, na ang nagpapatakbo daw sa Pilipinas ay hindi po si Marcos, kundi itong mga Rimulya brothers daw, ano, mga kabida. Ang mga Rimulya brothers daw yung nagdidikta daw kay Pangulong Marcos. Kaya yun, ganun na po sila makapangyarihan daw, ano, mga kabida. Okay, yun, mga speculations lang po yun, ano, mga kabida, ano po. Pero as to the possibility
sa pagiging Chief Justice po ni Boying, napaka-posible po yun. Okay? Walang amount ng doubt, mga kabida, na hindi po mangyari po yun. Dahil, yun nga una, yung influence po ng Rimulya Brothers po, mga kabida. Okay? At saka, pangalawa, apple of the eye po sila, ni Pangulong Marcos po ngayon. Kasi sa kanilang performance po, okay? Yung ginawa pa lang ng mga Rimulya Brothers po, mga kabida, doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, malaking bagay na po yun, Kumbaga, ang mga Rimulya Brothers po yung pumalit po kay Torre, mga kabida. Very aggressive. Okay? Namin naman po yun, ni Boying during the hearing po, sa Senate Committee on Foreign Relations, na sa kanya mismo nanggaling yung authority doon ho sa pag-aresto at pagdala ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa The Hague, doon sa International Criminal Court po, mga kabida. Kaya dahil doon, ang nagiging prize po ni Rimulya, mga kabida, yung pagiging ombudsman. Mantakin nyo, Secretary na po ng Department of Justice. Okay, very vital po yung kanyang posisyon po, mga kabida, sa Marcos admin. Pero hindi pa po kontento o naging kontento si Boying, inuha pa niya yung pagiging ombudsman. Okay? May mga speculations na lumabas na kaya daw kinuha ni Boying yung pagiging ombudsman purposely para habulin yung mga kalaban daw ng Marcos admin. Katulad na lang po ni Vice President Sara Duterte, Diba? Meron po silang iniimbestigahan po ngayon, okay, against the Vice President, mga kabida, Diba? Tsaka iba pang mga kalaban po sa politika, Yun daw yung purpose kung bakit inilagay daw si Boying dyan, mga kabida, po. Yun, puro speculation na po yun, mga kabida. Okay? At dito ho sa bagong umugong na balita na pagiging Chief Justice po niya, mga kabida, ako, mas matindi po ito kaysa speculation. Para sa akin, posibleng totoo yun, mga kabida. Okay? Kasi, si Boying kasi, perceived as operator kasi yun. Okay? Mga kabida. Yun yung, kumbaga, trustee, ni Pangulong Marcos po, mga kabida, sa lahat ng mga miyembro po ng ganyang gabinete po. Okay? Ito hong si Ombudsman Boying po, mga kabida. Anyway, in terms of qualification, qualified naman po ito hong si Boying Rimulya kasi unang-una, abogado yan. Dumaan, naging Justice Secretary po yun, bago po naging Ombudsman, mga kabidan po. Diba? Kaso lang, yun nga wala pa po akong narinig na isang dating politiko na naging Chief Justice. Supposedly, yung pagiging Chief Justice dapat hindi ka politiko, mga kabida. Kasi po, may mga implications kasi, pag politiko ka tapos ginawang Chief Justice, may mga implications yan. Okay? Unang-una po, pag politiko ka, mga kabida, may mga kaibigan kang politiko, di ba? Okay? Normal po yun. At normal po, mga kabida, at kung politiko ka, very susceptible ka po doon sa temptations. Okay? Lalong-lalo po sa mga pabor. Di ba? So, posibilidad po yun. Okay? At hindi po maganda ang isang politiko na maging Chief Justice o nasa udikatura po. Kasi alam naman po natin, ang pagiging Justice ng Korte Suprema o Chief Justice po dapat independent. Okay? Independent po yun, mga kabida. Hindi po nababahiran po ng anumang kontrobersiya po, mga kabida. Okay? Kasi hindi po imposible na meron pong pupunta sa inyo, tapos humiling po ng pabor. Diba? Kasi politiko ka dati. O yun yung disadvantage din, kay Rimulya. Kung sakali mo po siya po ay i-appoint bilang Chief Justice. May mga posibilidad na gano'n, mga kabilan po. Unlike kung nanggaling ka talaga sa judikatura, okay, right from the very beginning, okay, wala kang background sa politika, mga kabida, tapos i-appoint ka bilang Chief Justice. Yun. Yung assurance na independent ang isang Chief Justice, maasahan mo talaga yun, mga kabida. Diba? So, as to the possibility, kung i-appoint ba ni Pangulong Marcos, ito hong si Boying Rimulya bilang susunod na Chief Justice,
mga kabida, malaki po ang tsansa. Para sa akin po, ano, mga kabida po. Baka naman, pagising natin, kinaumagahan po mga kabida, si Remulla na po yung bagong Chief Justice, ano? Okay? So, aasahan natin yan. Okay, na posibleng mangyari po, ano, mga kabida. Otherwise, okay, depende po yan kung interesado po si Boying, ano, mga kabida. Kung meron pong balak si Boying na maging Chief Justice, ano po. Pero, as what I said, dream yan ng bawat abogado, ano, mga kabida, na maging Chief Justice po balang araw. Okay? Yun yung kanilang ultimate dream. Okay? Sa kanyang pinasukang career, mga kabida, bilang abogado po. Okay? So, of course, we presume na ganun din yung pangarap po, ano, ni Boying Remulla, na one of these days, maging Chief Justice po siya, ano, ng Korte Suprema. Alright? Whether totoo man po ito o hindi, depende na po yan, mga kabida, kay Pangulong Marcos o di kaya kay Boying Remulla, mga kabida.